Nakakagalit at nakikita nyo na mukhang natanggap na ni Tulfo at ni Coco ang 1.4 billion. Ito ang Wow Trending. Biglang nagbago ang aura ni Senador Rapi Tulfo sa kakatapos lang na Senate hearing noong January 18. Ito ang naging eksena sa unang pagharap ng General Manager ng PCSO na si Melquiades Robles at si Senador Rapi Tulfo. Umabot ang 14% na 1 billion, ibibigay mo pa rin 1 billion at yun yung naging gastos nila. Meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. A few moments later. Pag-usapan natin itong 2,000 today, January 25. Ang bait. And I want them back. Sigawan, high blood mode si Senador Rapi Tulfo pero hindi na ito bago dahil ganito talaga si Tulfo sa mga Senate hearing. Pero kanina ay iba na ang galawan ni Senador Rapi. Smell something fishy na ba? Biglang bumait si Senador Rapi Tulfo at hindi na nag-update kung ano ang nangyari sa executive session. Matandaan na sinabi ni Senador Rapi Tulfo sa unang Senate hearing na kailangan niya ang mga identity ng mga winners para malaman kung hindi ba talaga tropa ni Mel Robles ang mga nanalo. Pero kanina ay iba na ang topic. May mga balita kasi na lumabas na nagkaarigluhan daw at ang offer nga daw kay Senador Rapi Tulfo para manahimik sa issue ng PCSO ay 1 billion pesos at kay Senador Coco Pimentel naman daw ay 400 million pesos. Tinanggap na kaya ng dalawang senador ang suhol na 1 billion pesos at 400 million pesos? At dismayado ang mga mananaya at mga netizen nang napanood nila ang Senate hearing na biglang kumambyo si Senador Rapi Tulfo at ito ang kanilang mga komento. Pakita sa tao, kunwari kampi sa katotohanan, pag binusalan na ng bilyones biglang nakalimutan ang katotohanan. Kawawa tayong mga mahihirap, nabubuhay lang tayo sa sarili nating kayod. Napansin ko rin yan, biglang naging malumanay si Rapi Tulfo. Ano ba sa palagay nyo mga mahal kong kababayan? Kawawa talaga tayo. Sino pa ba ang tatakbuhan at magtatanggol sa atin? Madali na lang talaga kitain ang pera ngayon sa Pinas. Parang bilang na lang sa daliri ang mapagkakatiwalaan ng mga politiko. Lalaki ng mga sahod pero gutom pa din. Kawawa, mahihirap tumataya, inaakalang may pag-asang manalo. Ang angas pero naligaw si Tulfo today. Nawala na yung mga hearing ng mga agencies na mag-iimbestiga. Yung mabibigat na issue na mag-pin down kay Robles wala na. Sabaw-sabaw na lang tinatakal ni Tulfo. Sigurado, retrain sa position si Robles. Ina-address niya kanina, ma-improve lang yung mga maling gawain nila sa PCSO. Hira na talaga ang tao na hindi nabibili ng pera. Kumakalat na talaga ang gawa ng demonyo sa lupa. Diyos ko po, laganap ang kurakot. Kawatan sa Pilipinas, naging legal na ang korupsyon, sinisimot ang kaban ng bayan. Hanggang kailan kaya ito? Nakakatakot, nakakagalit. Ano nang mangyayari sa bagong henerasyon kung magtagal ito? Gabayan po sana tayo ng may kapal. Kaya nagtaka ako kanina, ang bait-bait ni Tulfo at Pimentel. Diyos nang bahala sa inyo. Ngayon alam na namin never nang magpapaloko sa loto na yan. Nakakagalit at nakikita nyo na mukhang natanggap na ni Tulfo at ni Coco ang 1.4 billion ayon sa ating puting ahas. Di ba nabanggit ko sa inyo na ninegotiate, nagba-backdoor, okay? Etong si Mel Langka o si Mel Yunario at si Lisa Smugs, bina-backdoor nila si Tulfo. Kung natatandaan ninyo, I think that was January 17, mga kababayan, na nagkaroon ng unang hearing dyan na nag-grandstanding drama-drama etong si Tulfo, na nagkaroon ng executive session. Ang sabi ni Tulfo noong January 17, kung di ako nagkakamali sa date, na nagtataas siya ng boses na ipapa-NBI niya, ipapa-forensic niya, lahat ng ahensya ng gobyerno ay gagamitin niya para malaman kung sino ang mga nanalo sa loto dahil nga sa clamor ng taong bayan na inedit ang mga pinakita na pictures ng PCSO, which is inamin naman ni Robles na inedit nga nila. At nalaman din natin na yung picture na inilagay nila ay sabi ko nga
na hindi siya warm body, hindi siya persona, kundi siya ay galing sa clothing company na picture at gingorgor nila ang mga ulo. Okay? So, sa makatuwid ay maari na nagbigyan na si Tulfo dahil may pangarap sa maging presidente din na tumakbo, so maaring tinanggap niya ang 1 billion para sa campaign fund niya in the future. Kasi 'di ba ang sabi sa atin, ang tapang-tapang mag-executive session para alamin kung sino yung mga nanalo. Sino ito mga to? Ipapasapin ako. Iganto ganon. Makikipag-usap ako sa forensic. Ako pa mismo mag-hire ng independent, NBI, ganyan-ganyan. 'Di ba? Then sinabi ko sa inyo na actually may hawak na si Tulfo na ebidensya dahil beforehand napa-forensic niya na. So 'di ba? Hindi ba tayo nagkakamali na abangan natin, sabi ko sa Thursday, kung itutuloy ba ni Tulfo yung kajotahan niya at sila ni Pimentel na isasabihin nila sa taong bayan kung ano ang nangyari doon sa executive session. Nung nag-start ang hearing, may narinig ba kayo? Mga kababayan, nandito tayo ngayon, naharap tayo sa Senado kung saan. Ito ang mga update ng executive session namin. Wala. Nada. Okay? At sinabi ko rin sa inyo na ang hawak kong ebidensya ay hawak ni Tulfo. Isa yon sa mga inulat ko sa inyo na ang mga pamangkin ni Lisa Smugs, ni Lisa Araneta, ang nasa likod ng Pacific Online, sila yung provider nitong system na ito sa Lotto. Diba? Kung matino, scripted nga, sabi ni Rhea Tala. Kaya nakakagigil, nakakagalat dahil binababoy na lahat tayo. Doon pa lang sa wala siyang update sa executive session, red flag na yon. Ibig sabihin, maaring natanggap niya na ang 1 billion at kung magkano man ang binigay kay Coco Pimentel, maaring natanggap na rin nila more on drama-drama lang. Kasi doon sa hearing na yon, sa kabuuan, ay ang gusto na nilang palabasin doon na i-improve yung practice daw ng PCSO. Kung ano man yung mga loopholes, dapat iayusin and inatasan din nilang dalawa itong PCSO na ang DICT also, na i-check, i-audit itong mga machine na ito kung may mga fraudulent chucho. So nawala na yung pinaka-drama-drama ni Tulfo na napapaimbestigahan niya kasi by the way, kaya sila nag-hearing doon dahil nga sa kaguluhan na sinisigaw ng taong bayan na, hey, edit yung pictures. Ang bait na ni Tulfo ngayon, kanina, yes, inedit daw yung pictures at inamin na inedit, pero walang update. Kasi mga kababayan, lingid sa inyong kaalaman, ito na yung evidence, ito na yung information na nakarating sa atin na si Lisa Smugs, ayon sa ating puting ahas, si Lisa, si Mel Robes, ang mga dorobos sa PCSO ay bumili ng worth 30 million na machine. Ano yung worth 30 million na machine na yon? Yun yung mag-generate ng ticket ng gusto nilang ipanalo. Ito ay sa ating puting ahas. Ito ngayon yung babanggitin ko dun sa pinag-usapan nila na nag-jive actually, pero ayaw puruhan ni Tulfo si Robles kasi nga baka nagkabigayan na ng bilyones. Diba? You open your your heart, your brain, 'di ba? Ang tapang-tapang, ang sabi pa ni Tulfo, oh, ganoon, mag-hire ako, kailangan ng forensic, Ang buwaka ng ina ka. Nasa na yung executive session na pinagbitingan nyo, ni wala kang update sa taong bayan? And never ever mo nang pinatawag o sabi mo, ipapasupina mo ang mga nanalo. Ang sabi niya, balikan niyo yung video. Noong January 17, ipapasupina daw niya yung mga certain personalities na nanalo, mga ginurgur ang ulo, pero wala ka nang narinig, wala na tayong narinig. Kasi nga, baka na ibigay na ang 1 billion sa kanya. Dahil nga, di ba, kahapon, ang vlog natin, ang projected income nila Lisa Smugs at ng kanyang mga pamangkin through Pacific Online system, is 900 billion. So,
How much is 1 billion? It's barya lang kung ang kukubrahin nila, projected income nila for 1 year is 900 billion. Okay? So ngayon, mga kababayan nyo, open your mind. Doon sa hearing na yon, although may nakuha tayong information na magbabangga, na ibabangga natin doon sa 30 million na sinasabi ko, okay? 30 million na machine. Okay? Dahil lingid sa kaalaman ng taong bayan ayon sa Puting Ahas, tapos na talaga ang investigation ni Tulfo, kaya ang tapang-tapang niya nung nakaraang hearing kasi alam niya na at may hawak siyang ebidensya. Hindi niya pinag-usapan na ang nasa likod ng Pacific Online System ay mga pamangkin ni Lisa. Okay? Na si Martin Ledesma. Okay? Ngayon, mga palangga, nandito yung picture. Ay, teka, dali lang. Tingnan natin. Pakita ba natin yung picture? Actually, makikita nyo naman yan eh. Okay? Makikita nyo naman. Nandito, hawak ko. Papakita ko lang yung yung mga ebidensya ha. Actually, glance lang ha. Actually, ito. Ayan glance lang. Baka ayan lang. Actually, mga dokumento ito, mga palangga. Mga dokumento itong hawak ko, nahawak din ito ni Tulfo. Hindi niya inurirat, okay, o ipinatawag yung magpinsan o magkapatid na si Mark and Martin Ledesma na sangkot dito sa Pacific Online na pinaboran ng General Manager na si Mel Robles at magkakasabwat silang lahat kahit hindi siya qualified na maging na mag-provide nitong technologies para sa PCSO o sa Lotto. So ngayon, mga palangga, doon natin ipututok tayo doon sa sinasabi ni Tulfo na okay, na ayun, may sinasabi siya dito na doon daw sa 698 million, okay? Na panalo, 'di ba? 698 million ay meron doong nag-invest, 'di ba? Na sinasabi niyang 30 million investment. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? 30 million investment to win 698 million. Ito yung 30 million, mga palangga. Hindi niya masabi-sabi sa taong bayan. Yan yung investment ni Mel at ni Lisa Smugs ayon sa ating Puting Ahas na makina, na binili yung makina para mag-generate ng Lotto ticket winner. So ngayon, ano ang nangyari dito? Para maintindihan ninyo, okay? Doon sa hearing kanina, ay napag-usapan nila doon na mayroong doon sa 698 million pesos. Okay, saan na ba yung sinulat ko? Okay, na ang winning combination, ito pala, ito. So sinasabi ni Tulfo dito na doon sa 649 na game, okay, na pinanalunan ng 640 million, okay? 640 million pot money or prize. 'Di ba 'yun ang pinag-usapan nila na meron daw na 14 combinations of that 649 numbers. So, pag pinag-rumble-rumble yung mga numero na 'yon from 649 na game ay magkakaroon ng 14 million combinations. Tapos, diniscuss doon, tinimes sila sa 20 pesos. Ibig sabihin ng 20 pesos, yun yung taya. So, ibig sabihin, kung yung 14 million na combinations na to times 20 pesos, natatayaan ng mga sindikato na katulad nila, nakasabwat nila dyan sa PCSO is total of 280 million pesos. Okay? Yun ang, kung hindi nyo naintindihan yun ang paliwanag niya na pag tinayaan mo, ang 14 million combination sa tig 20 pesos, gagastos ang isang sindikato ng 280 million. But since ang pot money is 640 million,
i-minus mo ang 640 million na na pot money o prize money ng Lotto, minus 280 million, total of 360 million pa rin ang kukubrahin ng sindikato. Okay, nakuha nyo? Yun ang ibig niyang sabihin doon, mga palangga. So ngayon, ang eksena doon, may binanggit si Tulfo na ayon daw sa kanyang mga nakausap ay pinaplant, okay? May pinaplant na tao para tayaan ang lahat ng mga combinations, which is yung 14 million combinations. At pwede daw itong manipulahin. Okay? Pwede daw manipulahin. At sinasabi daw ng mga taong kausap niya, sabi ni Tulfo, na pwedeng i-manipulate ang mga makina doon sa automated or automatic sequence betting. Kaya tinatayan daw lahat ang mga numero na 14 combination. Okay? Ngayon, mga palangga, ang paliwanag ni Robles doon ay hindi daw nila ginagawa yan. Okay? We don't know about it. Sabi niya na never ever mong manipulate yung mga winning combination numbers na yon. 'Di ba? Syempre yun yung kanyang denial. Alright? Tapos, sabi pa ni Robles doon, hindi daw nila alam na may mga ganong pangyayari na mass betting. Ibig sabihin na may tumataya, gumagastos ng what? 14 times 20, which is 280. Wala daw silang alam na may gumagawa ng ganon. Okay? So ngayon, dahil sabi ni Robles, it's beyond of his control. Sila nga daw, pwede silang tumaya, as a general manager, pwede daw silang tumaya. At kung meron daw mga ganyan-ganyan, 20 pesos lang daw ang katapat nun, pwedeng, hindi na kailangan ng 280 million. Pero dadako tayo dito sa sinasabi ni Tulfo, okay? Na very magsususpecha ka kasi sinasabi lagi ni Tulfo na hindi ko sinasabing nagminamanipula ninyo yung laro. 'Di ba? Sabi niya there is no manipulation actually kung tutuusin. So dinidepensa na niya na there is no manipulation actually. So it's factual. So, dito sa salita ni Tulfo na walang manipulation, ano yung drama-drama niya na ipaporensik niya? Anong drama-drama ni Tulfo sa executive session na ipapatawag niya itong mga nakamaskara, itong mga edited pictures? Kasi dito sa hearing kanina, sinasabi niya na actually walang manipulation. Kumbaga, siya na mismo as a senator, wala palang manipulation, butang ina. Bakit ka pa nag-hearing? Kung yan ang paniniwala mo, what's the point? Mag-hearing pa kayo, lumalamon kayo, manginayupa kayo sa pera naming lahat dyan. Sinasayang nyo yung mga ipapasweldo sa mga taong yan kung wala palang manipulation. So you change your tune right away, Tulfo. After your drama grandstanding na ipapaporensik mo, ek. Oh, sabi pa niya, mga palangga, what I'm trying to say here is tatayaan ng possible combination. Okay? Possible combination. That's what you call syndicated. Kasi pag ganon, na sumusugal, itong mga kasabwat ni Langka, ni Lisa Smugs, tatayan ng 280 million. Kasi bakit nila na ma-manipulate yung 14 million combinations? Kasi bumili nga sila ng makina na worth 30 million. Itong makinang ito, hindi ito kasama sa mga registered machines na ginagamit ng PCSO. Ayon sa ating puting ahas, kumbaga exclusive na binili ng 30 million para mag-generate ng mga winning combinations. Kaya nga nagpalit na ng tono si Pimentel at saka si Tulfo. Nag-iba na. Wala na yung, di ba nakita nyo, napanood nyo naman? Hindi na nila inungkat yung ipapatawag yung mga nakamaskara na nanalo. Wala. Zero. May narinig kayo? Wala. So ibig sabihin, baka nagkabayaran na sila ng bilyon-bilyon. Mga buwaka ng ina talaga to. Ngayon, sabi pa ni Tulfo, pinapaliwanag niya na tatayaan daw yung 14 combinations nga. Okay?
Tapos sabi niya, hindi naman pwede gawin ng isang individual yon, pero pwedeng gawin ng isang tao lang. Pero pwedeng gawin ng isang tao lang at meron siyang kasabwat sa Pacific Online. 'Di ba? Siyempre, hindi naman talagang kailangan ni Tulfo na sabihin na parang ang bait-bait na lahat kasi ma-obvious. Pero kahit anong gawin niya, obvious pa rin. So kung matino ka, Tulfo, ibigay ko sa'yo mag-ano ka yung staff mo. Bibigay ko sa'yo ang ebidensya na hawak mo din, ibibigay ko uli sa'yo. Na ang Pacific Online, ayon sa ating puting ahas, na yan din ang may nag-supply din sa'yo, nakasabwat nga ang pamilyang Ledesma ni Lisa Ahas Araneta Smugs na even though they are disqualified, hindi na na-meet ang certain requirements to be part to supply the services to PCSO, pero pinalusot dahil nga, bakit? Tinakot ni Pacific Online itong si Mark and Martin Ledesma na pag hindi mag-back out itong winning bidder ay isusumbong kay Lisa Smugs. 'Di ba? Inulat ko to sa inyo nung 2 beses ko na inulat sa inyo. Tapos sabi pa nga, how do you want us to rephrase our words for you to back out? Wag na wag lalabas ang pangalan naming magkapatid, otherwise mamarkahan ka ng Tita Lisa ko. Okay? Yan ang sinabi ko sa inyo mga palangga. Actually, hawak ko tong papel. Hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo lahat, for to protect my puting ahas, mga palangga. Ngayon, hawak ko lahat ng mga papeles na yan. Kaya kung gusto mo talaga, Tulfo, which is wala na. Wala nang pag-asa ang taong bayan sa mga katulad ninyo, mga jutang gininan nyo. Asaan ang itlog mo, Tulfo? O kasing laki din ng tiki na itlog ni Kuting. Ganito din kalaki. Okay? Wala ngang itlog eh. Ayan, parang ano lang. Anyway, mga palangga, seryoso. Okay? So ngayon, dito tayo. Okay? Dito tayo papasok. Maliwanag na ang information na nakarating sa akin from my puting ahas na mag-i-invest ng 30 million, ang tinutukoy ni Tulfo doon, yung 30 million worth na machines na ayaw niyang sabihin sa inyo. Kaya 'di ba ang hamon ko, Tulfo, uunahan ko na ba ikaw o ibubuking mo sa taong bayan? At syempre, ngayon mga palangga, dito tayo papasok sa mga drama nila tungkol sa sinasabi ni Tulfo na pwedeng tayaan, okay? Na pwedeng tayaan itong mga 14 million winning combination na ito. Okay? Tapos sabi pa ni Tulfo na meron daw na kunyari tataya sa Novaliches o sa certain area ng number na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Kung di nyo naintindihan, ito ang explanation nito. Tataya, let's say sa Novaliches, sa Cubao, kung saan mang area, ng number na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then ngayon, itong itong number na ito, di ba may serial number, may barcode. Let's say, gamitin na natin yung example niya, Novaliches. Tapos sabi niya, tinatanong niya, sino po ba ang may hawak nitong root access na ito? Okay, yung root access na yon, pinag-usapan nila doon na after daw matayaan itong certain number 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa Novaliches, pupunta sa main system na mayroong na pwede lang makita o pakialaman ng taong may root access. At sino ang may root access na sinasabi during the hearing? Ang may hawak lang nitong root ay may access lang, from the word root access, para mamanipula etong system na ito ay si Robles at ang kanyang assistant general managers. Doon sa hearing, sinasabi ni Tulfo, let's say for example, pagkatapos ng draw ng alas 9, di ba, tumaya ka. Let's say, anong araw ngayon dyan? Anong araw ba ngayon? Kalimutan ko na yung araw. Okay, Thursday. Okay? Thursday sa Pilipinas. Thursday. Tumaya ka ng umaga, alas 8 a.m. Okay? 8 a.m. Tapos draw, kunyari mamaya. Draw mamaya, 9 p.m. Sarado na. Okay?
Ngayon, mga palangga, sarado na. Tapos ngayon, itong 7, 8, 19, 11, 12. Kunyari, ito yung nanalo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay?